kumain ako ng Payless kanina. First time eh. First time. So, yung pag-uusapan natin ngayon is about kay Rizal and sa modern world, basically. So, yung question, sa anong paraan ipinapakita ngayon ang mga pagpapahalagang itinuro ni Rizal tulad ng edukasyon at pagmamahal sa bayan? You know, mga kabataan ngayon, pag pinag-usapan yung social, like, interesado sila eh. Nagbibigay sila ng oras, like, mga estudyante, sumasali sa mga outreach program, gano'n. Nag-volunteer. And minsan, nagkaroon nila yung boss nila para i-express mo yung nagkaroon nila through that. And, like Rizal, naniniwala siya kasi sa edukasyon, ito yung pinakasusi para maging bago or maayos yung mundo. Para unlad. Yes! Yes naman. Kaya nga siguro sinabi ni Zal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So kasi sila talaga yung patuloy na gumagawa ng paraan para maayos ang ating lipunan. Yes, tama. Oo, pero sana hindi lang pag-asa. Sana yung pag-asa para sa pagbabago. Hindi lang dapat sila maging pag-asa, dapat maging successor sila ni Rizal. May action talaga. Yes. So, ano yung mga similarities, for example, yung mga experiences ni Rizal sa time niya and also sa ngayon? Kung may similarities man sila, ano yung mga yun? Sa time ni Rizal, more on mga abdi talaga eh. Wala ng boses ng mga Pilipino, nakulangan sa edukasyon. Hanggang ngayon, halos walang pa rin eh. Problema sa kawalan ng pagkakaisa, kahirapan, and yung mga nag-relate, like, iniisip muna yung sarili nila bago yung iba. So, ibig sabihin nito, iba man ang panahon, pero isa pa rin ang ugat na magiging suliranin or yung mga problema natin. So parang yung sinasabi mo, in different time but same problem na. Oo, pero parang in-English mo lang, pre. Kaya nga dapat, natutunan tayo sa nakaraan. Nakaraan na nga eh, so sa susunod, alam na natin yung mga gagawin natin. Yes, dapat tayo mga Pilipino, dapat magkaroon tayo ng pagbabago. Hindi tayo dapat nakastay put, huwag tayo mag-relapse sa nakaraan. Kasi dapat din natin magbago para hindi pa ulit-ulit yung problema natin. So, ano nga ba yung magagawa ng mga Pilipino para tuluyan maisabuhay yung virtue or yung mga pangaral ni Rizal during our present time? Para sa akin, tatanungin ko muna yung sarili ko eh. Saan ba talaga ako nagkulang? Kung isa responsable, aayusin ko yan. And also sa disiplina, aayusin din. And anything na ikakabuti natin. Hindi mo naman kailangan maging bayani para makatulong sa iba. Kahit maging mabuti lang, okay na eh. And like, yung pagtulong sa maliit na bagay, malaking epekto na to. Kesa sa iba na walang pakit, at parang wala silang ramdam na nafe-feel nila sa atin. And tulad ni Rizal, gamitin ang katalinuhan at kabutihan para sa ikabubuti natin. May point ka dan, hindi mo naman kailangan ng any weapon or mga sandata tulad ng espada o baril para lang maging bayani. So, kailangan mo ng disiplina at saka pagiging mabuti sa kapwa. Totoo yan. Kasi sabi nga, unahan muna ang pagbabago sa sarili. And like sinabi mo kanina, ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero sana lahat tayo, bata at matanda, ay kasama na rin sa pag-asa at pagbabago natin. So, I like what you said there na dapat magsimula muna yung pagbabago sa ating sarili. Kumbaga, self-improvement and para may influensyahan din natin yung ibang tao. So, before we leave, do you guys have any messages for our lovely viewers? Ang masasabi ko lang, kahit bata pa kayo, umpisahin nyo na kasi like pagtulong sa kapwa, magiging mabuting tao. Kasi habang tumatanda kayo, na-adapt nyo yan or naisa buhay, habit kumbaga. Dapat maging responsable tayo kung meron na tayo. Yan, sige lang. So, thank you so much, guys. That is the end of our discussion, guys. Thank you so much. See you again! Yes. Oo.
nagbabalik. At meron na yung mga bagong bisita ngayon. So please, ipakilala niyo yung mga sarili. Magandang umaga po. Ako po si Zernil Asuncion. Magandang buhay, ako naman si J.R. Pantin. At bakit kayo narito? Nandito kami para pag-usapan natin kung ano ang mga pumuwi ng Pilipino at paano rin makakatulong ang mga gawa ni Rizal. Oh, exciting naman nito. So for this part, we won't sugarcoat anything. So pag-uusapan natin how Rizal's idea can help us na maayos yung messed up culture in society. So, sa palagay nyo, ano nga ba yung mindset ng mga Pilipino ngayon? Sabi nga ni Quezon, I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by Americans. Wow, kaboses! Sinabi niya rin ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Oh, Rizal? Yeah, we're still dealing with the same BS result called out centuries ago. Sabihin man natin may nagbabago, pero marami pa rin ang problema talagang nahanap ng bansa natin. Saka lalo na sa culture nating mga Filipino, di ba? Wow naman, guys! So, madami pala tayong matututunan from you. And madami din kayo share especially. So, let's start with colonial mentality. Ano nga ba yung colonial mentality? Yes, so we all know naman na ang colonial mentality is a disease. Like, tignan mo naman sa mga celebrities. Ang daming requirements or, let's say, ang daming napupuna kapag hindi namimit yung standards sa isang artista. For them in showbiz, sisikat ka in two different ways. Una, sa looks. Kapag maganda ka, makinis ka, the standard itself, like tall, dark, and handsome, ganun. Then, sa second naman, kapag hindi ka maayos inayusan, or let's say na natural lang, nababash ka kasi hindi namin meet yung standard ng mga Filipino, na para bang required na Korean type or Western type ang atake bago ka mag-artista, di ba? But of course, as time goes by, na-improve natin siya, which is tama naman. And we are being more aware on how to appreciate someone's beauty, di ba? Natural beauty or any kinds of beauty, na-appreciate na natin siya. So, actually, there's this one situation na lagi natin na-appreciate, but it's not from our countries, like music, artists, and brands. We all know naman that when we say imported, it means good quality, understandable, high price. Kasi nga, nag-ibang bansa galing and maganda siya tignan. But when we say local, before, parang gawa sa mga natural resources. What I mean is directly to bamboos, woods, and trees. So we think their prices are not valid enough because it's local na. And it's more actually looks na nire-represent yung tradition natin as Filipinos. It means mga authentic designs at medyo makaluma. Sa artist naman, as JR said, marami nakaka-appreciate sa Filipino standard of beauty. And sa music, the Filipinos really loves OPM. But at the same time, mas mananaig pa rin talaga sa ating mga Pilipino yung mga international artists such as Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Shawn Mendes, at iba pa. The point here is, sa mga sinabi natin ni JR, Rizal wants us to be proud kung ano yung meron ng Pilipino. Tama, we need to learn how to appreciate everything na meron tayo. For me kasi, ang napapansin ko, nagme-maintain yung colonial mentality natin. It's getting worse. Kasi may mga bagay na kaya natin paglaanan ng oras or isacrifice lahat yung trabaho, yung school, yung mga ginagawa para lang makita natin yung ibang work ng ibang bansa, movie man, concert, or even products. That's why Rizal can really help us to be aware that we need to appreciate what's ours and who we are as a Filipino. But not the way that we are proud na maraming corrupt sa gobyerno. Uy, iba na yan. So I really love how you present colonial mentality, especially in the Philippines. Creative naman yung mga Pilipino, pero parang walang sumusuporta sa kanila. Actually. So let's move on. So when it comes to national unity, parang nawawala na. Do you guys agree? Yes, actually So, this. anong opinion nyo about that? Yeah, as I'm saying, the current issue, at first di siya kapansin-pansin eh. But the point here is about national unity. In my opinion, our community doesn't really have unity with our own government. The flood control issue, tingnan natin, it's not just about corruption. If titignan mo, papansinin mo, wala na yung unity doon. Why would they risk the life of Filipino citizens for their own benefits or para sa mga pera na nakuha nila? Doon pa lang, wala nang unity eh.
what should be done there is gawa ng flood control, yung maayos na project for the Filipino safety. We are really being abused by their power to the point na yung unity itself nawawala. Rizal wanted us to unite for a common cause. The DPWH should make projects for the safety of the Filipino citizens at wag po sa ng funds, and Filipinos should also cooperate in a way that we can also help ourselves from risk such as cleaning, segregating, and bayanihan talaga. So how about you, JR? Especially, alam mo naman, madami gumagamit ng social media. Ano yung, meron bang national unity doon? The situation that most of the Gen Zs are facing right now is the cyberbullying. Lalo na mainit ngayon yung jokes nila between Tagalog and Bisaya people. Mga offensive na jokes na disrespectful and irrelevant na. They are comparing of how life between Tagalog and Bisaya. I can clearly say na wala na yung respect sa mga ganyang bagay. Sa mga traditions ng iba't ibang tao in different places. Automatically, nawawala yung unity kasi nawala yung respect. Rizal taught us on how to treat each of us equally. Ano man si status sa buhay, ano man tradition, and ano man languages, mas Bisaya ka man, Tagalog ka man. Everyone deserves an respect and to be treated equally. Gen Zs like us should really follow what Rizal taught us. Kasi para lang sa ibubuti natin lahat, di ba? So, kalat na kalat talaga sa social media yung guys. Actually. So, dapat maging, maging mature enough and maging seryoso tayo. Especially yung mental health and also the mental health. We should be mindful, demure, Yes, of course. kung paano tayo mag-share sa Facebook. Yeah. So, I really enjoyed talking to you guys, but unfortunately, we have to cut our discussion. So, do you guys have any messages for lovely viewers? Para sa akin kasi, sa ating mga tao, mas maganda nang nakikita sa katotohanan kaysa magbulag-bulagan. Ang sabi ng Rizal, hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ayun nga, with that statement, Yes. hindi dapat tayo nananahimik or naninira. Or hindi rin tayo dapat manloko ng kapwa nating Pinoy, di ba? We should always seek for the truth. Masakit ang reality, pero masosolusyonan natin ang mga problema sa And also, we should speak out against injustice. Yes. Hindi, kahit anong situation man yan. For example, if there's something wrong or nakakita ka ng corruption, i-report mo. Kapag na-abuse ka or naka-encounter na may mga inabuso, pwede mo silang protektahan, especially mga victim. And also, hindi dapat tayo natatakot or naduduwag sa mga ganyang bagay. Tinuruan tayo ni Rizal paano maging patas at dapat lumaban tayo ng patas. Kasi ang kabataan ay pag-asa ng yan. Pero, mas makikita natin na makakamit ang pag-asa kapag buong sambayanan ang nagtulungan. Yes. So, that's all na pwede natin masabi sa kanila. So, sana madami kayong napulot na kaalaman ngayon. And sana maging inspiration nyo sila kasi nag-speak up sila about kay Rizal. Hindi nila kinakahiya kung ano man ang historia ng Pilipinas. So, see you again next time, guys. And maybe if you have another time, pwede kayong mag-insulate dito. Ayun lang naman. Salamat! So much. Nagbabalik kami muli at kasama ko ang mga pinaka-espesyal na bisita. Ipakilala niyo po ang inyong mga sarili. Ako si Abigail Ishiwahe. At ako naman si Kaela Vidal. Upang pag-usapan ng ethical perspective na konektado kay Rizal at lalo na pat ngayong panahon. So, umpisahan natin. Di ba nasakop tayo ng mga iba't ibang bansa? So, do you both think that there was actually a change with our moral and ethical virtue in the present day as compared nung nasakop tayo? Well, based sa kung ano yung nangyari sa history, parang masasabi ko, yes. Kasi yung ethical perspective kasi, or yung ethical principle natin during the Spanish period, parang distinct siya from kung ano yung ethical standards natin on modern time. Especially, hindi lang din yung mga Spanish na nag-colonize sa atin. Nandiyan yung mga Americans, nandiyan din yung mga Japanese. Even though ay na-colonize na tayo on a short span of time. Kasi Filipino, from Spanish colonial period, are parang conservative sila. Parang sumusunod
nakasunod lang sila sa influence ng church. Tapos yung principle na yon, dapat yung principle na yung established ng church, hindi siya dapat dinedefine ng mga Filipinos. Kaya parang nakasunod lang sila sa mga teachings sa church. So, na-mention mo nga yung kalaban ng church or the Spaniards. So, sino yung, sa palagay nyo, yung pinakaunang dumadampi sa mga utak nyo? Si Rizal. So, why Rizal? Si Rizal kasi siya yung parang pinaka-main hero na parang nilabanan niya or dinefine niya kung ano yung pamamalakad ng mga Spanish. Yung, like yung kung ano yung established na mindset sa atin ng mga Spaniards. You're right for that kasi nga parang si Rizal yung naging bigger voice ng mga Filipino to speak up. Kumbaga si Rizal yung nag-speak up for them kasi parang natatakot sila way back sa mga Spaniards. Kasi yung mga Spaniards sila yung parang namumuno sa mga Filipino at that time. Di ba yung ethical principle naman, if you really consider them as ethical, asahan mo maraming magpupunod yung AI or yung kasi nga, it's considered as grave sin way back sa time nila. By doing such things, parang like yung mga novels ni Rizal, parang kung saan sa mga organization about the Philippines. And alam ko rin na parang si Rizal, nag-create siya establish siya ng sarili niyang organization. Which is yung parang pinapromote ito yung inclusivity sa lahat ng mga mamayang Pilipino. Which is yun yung parang sa mga government, which is yung called as the Liga Filipina. Hindi lang basta-basta hindi lang sila basta, si Rizal, hindi lang siya basta-basta lumabag sa ethics. Kumbaga sa panahon na he became the spark. Kumbaga siya yung nag-influence sa mga Filipino way back then na parang anuhin yung pagsasalita o yung voice out nila yung mga sarili nila. So imagine yun, sobrang hirap pala na naranasan ng mga Pilipino kasi kung ano lang yung idinikta ng mga Spaniards sa kanila, yun lang yung gagawin nila. And wala silang kalayaan kahit na nasa sarili nila sila ang bansa. Pero dahil dito din, parang pinarealize din kasi sa atin ni Rizal na dati hindi tayo matakot na mag-step up sa kung ano yung alam natin tama. Kaya kahit na mag-cause pa ng uproar, yung action na gagawin mo, kung alam mo namang mali yung bagay na pinaglalaban mo, anuin mo na lang. Parang itama mo yun. Ay parang gumawa ka ng way para mapaglaban mo yun. Parang ganun. And sabi nga nila, not all the time, tama yung mga tao in terms sa ethics na parang yung ethics na kung anong meron tayo. Kasi nga, yung ethics na-establish lang siya based sa culture na nakagagawian natin plus yung circumstances na na-experience natin. Kaya if may mali nga ang bagay na ginagawa yung mga tao na kinoconsider nila as ethical, we should be like Rizal. Learn not to be swayed by the belief of the majority. Kailangan mas mag-establish tayo ng sarili natin ng ethics based sa kung ano yung alam nating tama. Sabi nga nung quote, the only thing that is constant in this world is change. Kaya even ethics could change. We as people should really stand up for what is right. And yun nga, parang that way, makakorek natin kung ano man yung mali sa society natin. Yes, I love how you presented your answer, especially in-emphasize mo kung paano dapat tayo mag-speak up, especially we have our own voice na dapat hindi tayo ma-deprive of liberty. And as the change, a lot of things has changed. No, kay Rizal, know that si Rizal parang nag-stand firm siya kung ano yung tama, kung ano yung totoo, na kung ano yung mas nakaka-apekto sa bayan, yun yung mas kinoconsider niya. Kumbaga, hindi siya selfish na hindi niya kinoconsider yung sarili niya. Kailangan, kasi yung mga tao ngayon parang convenient sila, inaano lang nila kung ano yung tama, kung ano yung saan sila convenient sa isang bagay. For example, cheating, dishonesty, parang nile-neglect na nila yun yung paggawa ng tama. Parang nawawala na yung concept nila ng integrity at yung moral values sa mga tao. Mahirap or wala kang mong support sa mga tao, kailangan mong gawin yung tama kasi yun yung mas makakabuti para sa iba. I totally agree din, Mika. Kasi marami sa mga tao ngayon, parang manhid na sila sa kung ano yung tama or yung mali na ginagawa nila. Kasi madalas na yung mga nakikita natin behavior considered as sila as normal kahit mali sila. So, pero si Rizal, kahit yung mga injustices na mga nakita niya nung panahon na yun, hindi niya pinabayaan na, hindi siya naging ignorant dun sa mga yun. Kumbaga, pinapaniwalaan niya kasi yung kung anong tama, dapat yun yung magwagi. Katulad nga ng mga
mga reforms na ginawa niya. Yun nga, parang hindi niya pinabayaan na mag-win yung personal gains ng mga tao. Sana yung presidente natin or future president would be like Rizal kasi parang Yes. ipinaglalaban talaga niya yung mga dapat talaga na para sa mga Pilipino kung ano yung deserve nilang maranasan and yung mga information and yung benefit para talaga sa kanila. Pero siguro, nasa kapangyarihan din ng tao yan. Kasi they're the ones who's voting for a right president. Kaya dapat sa mga tao, sila yung parang nagkakaroon ng established principle, ethical principles para ma-improve mismo yung bansa natin. Kumbaga sila yung nag-decision, hindi sila nag-decision sa mga vote nila. Kumbaga kung ano yung parang binoto nila, nag-influence sila sa mga vote buying na, parang doon na sila parang nawawala yung etiquette nila, doon na nawawala yung inisip nila kung ano yung tama at mali na yun ay nawawala. Yes, and parang nag-brainwash sila dun sa mga ethical beliefs na parang pinapa-feed sa kanila ng government. Na parang during that time parang Spaniards ang datingan ng mga Mumbai ngayon. Parang umuulit na lang Yes. din yung nangyayari ngayon. Kasi nga parang yung mga nangyaring halimbawa yung injustices, parang nangyayari ulit sa atin, pero parang binubulag nila yung mga tao para False mapaliwanag. information, mga pangako na iiwanan ka lang pala, gano'n. Tapos parang yung pala, parang pinapalitan nila yung ethical beliefs na sa mga tao, gano'n. Parang dinidiktahan na naman sila. Oo. Kaya parang dictatorial in a way na parang low-key siya. Gano'n. But how can we bring results, ethical lesson in the modern world sa kasalukuyan? Eh di mag-start siya sa small things, sa school, sa work. If dito lang nag-focus yung mga dishonesty ng mga tao, kumbaga, you have a capability to choose the right thing in every choices na dapat mo gawin. Nasa iyo yung discipline nun and pagiging humble. Ginagamit yung mga talents para sa mga pasagot ng country natin. Kumbaga, hindi mo gagamitin yung isang talent mo para sa ikakasama ng iba. For example, showing respect sa mga ibang tao. Respect in a way na parang kahit walang nakakakita sa'yo, kailangan tinutulungan mo sila. Kahit sa maliit na bagay. All these are the step of being ethical. Parang beauty with a purpose. Hindi ka lang dapat nagsistand alone. Yung parang, dapat mabuhay ka with a purpose na kung ano yung pinaglalaban mo talaga. Kaya sometimes nga, dapat talaga natin, pinapa-show natin yung empathy and yung respect sa bawat isa. Kasi dun lahat nagsa-start. Kaya yun yung pinaka-ethical value na pinakita sa akin ni Rizal sa way na kung paano niya nilive or yung parang paano siya nabuhay ng panahon. Tsaka I just want to clear this sa sinabi ko kanina na parang ginagamit natin yung mga talent natin. Talent in a way na parang yan na magaling ka sa isang bagay pero ginagamit mo naman siya sa mali. And yun yung parang nagiging wrong thing doon. Dapat ginagamit natin yung mga talent natin in a good way na nakaka-help tsaka benefit sa ibang tao. For example, ito kayahan mo maging journalist. Dapat hindi ka mag-share ng fake news. Dapat maging tapat ka talaga sa paninindigan and also yung virtue ng pagiging journalist. And katulad nga nung ginawa niya sa good time na, he has a great ability in writing. Nagsulat siya ng influencerismo, yung Dolly Betangiran. Then yun yung ginawa niyang way in order to express yung para matama yung mga maling ginagawa sa atin ng mga Kumbaga, doon siya parang speak up, parang doon niya nilabas lahat ng mga hinaing ng mga Filipinos. na hindi nila ma-speak against the Spanish. Unfortunately, guys, we have to end. So, any last thoughts about kung ano man yung napag-usapan natin and also message sa ating mga kabataan, especially mga kabataan? Siguro, learn to fight for the justice, learn to fight kung ano yung tama, and avoid doing mistakes na ibibili natin yung isang bagay kasi yun yung makaka-benefit sa kanya. Siguro, try natin isipin na mas dapat natin piliin yung tama, na mas makaka-help sa lahat ng tao. Kasi parang, pag hindi natin pinili yun, parang mawawala ng justice yun sa tao. And I think na yung masasabi ko na advice sa mga kabataan ngayon, that we should act like Rizal. Kasi
even though may mga established ethical principles na pinapaniwala nilang ethical dati, we should defy them if we think naman na kahit na mali sila, na dapat silang itama. Learn to fight against injustices. Learn to be active. Yun yung pinaka main na magagawa natin para sa bansa natin. Learn to become resilient. Yes, and stop natin yung pagiging bulag natin sa mga, Sa mga ethical. Gumising na tayo, guys! So, I hope we can have another time na maging guest ulit kayo dito. So, thank you so much, guys! So, ayan, nagbabalik na naman tayo at kasama natin sina... Christian Joy Belgalatbat, and I'm here with... So, let's talk about politics naman on results perspective. So, when we talk about politics, paano or kailan mo may sisilisan? Alam mo, when we talk about politics, Sir Rizal as a big fact about this strategies, politics, especially time na is na colonize tayo ng mga Spaniards, and that power is nasa mga Spaniard lang. Kung papangyari yun, pinis ng mga Spaniards for hindi tama for negative na ginamit. Ginamit nila para tanggalin ng trabaho yung mga Pilipino, which is really unfair nun. Unfair. Hindi lang naman si Sir Rizal yung nakakita ng unfairness dun sa unfairness dun sa mga pagtrato sa Pilipino. Also, si Rizal, gumawa siya ng paraan para gumawa siya, nagsumikap siya, nag-aaral siya, gumawa siya ng nobela para sa mga Pilipino para makamit yung independence. Kahit di naman nahabutan yung independence ni Sir Rizal, yung gusto niyong independence is nagkaroon yung mga idea ng mga Pilipino na lumaban para sa mga independence. Ano ko naman yun, ang sarap sa katanungan hindi. Naaalala ko si Rizal, halos every time na makita ko yung politics siya, naaalala ko. Like, kunyari, for example, sabihin natin, uy, parang nakita ko ito kay Rizal or something like, uy, parang like, nabasa ko na to sa nobela ni Rizal, gano'n. Tapos like, ang galing talaga, like, si Rizal, yung national hero natin na mabait, matalino, tapos may pakita talaga sa bansa. Like, binibigay niya talaga, pinapakita niya talaga sa, ginawa niya talaga yung talent, yung ginagawa niya yung mga, pinaparinggan niya yung politika sa gamit yung talento niya, paggawa ng nobela, di ba? Yung, like, sinasabi niya doon, gumising yung mga Pilipino dahil kurap na tayo, gano'n. Like, halos talaga everyday na naaalala ko si Rizal pagdating sa politics. Naging pioneer talaga si Rizal in terms of awareness, especially sa mga Filipino na dapat hindi sila magpa-ape in terms of politicians, yung mga kung sino man na nakakasakop sa kanila, especially if it is unfair para sa kanila. So, what do you guys think will happen if politicians will follow Rizal's plans? Kung siguro, kung isipin ko man yun, kahit na parang imposible mangyari, pero ang ganda siguro ng Pilipinas kung mangyari yun, like, kasama tayo sa plano eh. Siguro kung matutupad man yung wish ni Rizal na gano'n yung mga politiko, siguro kasama tayo sa mga malalakas kahit maliit ng Pilipinas. May chance pa tayong like, kahit na hindi lang basta mayaman sa pera yung Pilipinas, mayaman din sa depensa, mga gano'n, like, matatalino lahat ng politiko, like, hinahangaan tayo ng ibang bansa, gano'n. Like, hindi tayo mauulit, hindi tayo nasa lowest top 50 na pangit yung corruption, gano'n. Masasama pa tayo sa mga top 5 na mga gustong puntahan ng mga politiko, mga tourists, mga gano'n. Like, mag-i-enjoy ka talaga sa Pilipinas kung matutupad man yung mga pangarap nila. Yes. Ang thoughts ko rin dyan is kung alam nila yung salita ni Rizal, yung sila na ay, gano'n lang yung gusto ni Rizal.
talaga and kung maniniwala ka talaga sa pinangahawakan ni Rizal and kung paano mo siya may apply in terms of choosing the right politician. So, it is a wonderful way na pwede natin palang i-incorporate yung plan ni Rizal or yung vision ni Rizal for the Philippines and kung ano man din nagawa niya. Kasi ngayon, yung mga tao ngayon hindi na sila nakakapagsalita. Eh si Rizal, lagi siyang activist siya. And hindi niya hinayaan na manaig yung kasakiman ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ginising niya yung pagiging Pilipino ng mga mamamayan. So, it is such a wonderful time to have you guys here. So, any last message to our viewers? Sabi nga ni Rizal, mambata ang pag-asa ng bayan. So, isipin natin na siguro kung may mga bata pa na hindi pa masyadong educated about sa politics, sabihin natin like, magkakaroon pa sila ng time para makapag-aralan yan. Malay mo sila yung maging presidency na makakapagtaas sa Pilipinas, di ba? Yung thoughts ko, kapadaan ng pag-asang bayan. Sila yung leader na magiging, ay sila yung still magiging leader